Francesca. Halos sigaw ni Marcos. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa balikat ko at puno ng pag-aalala ang tono niya. Anong nangyari? Kumusta si Lucas? Nakod siya. Tumayo na tayo. Hindi ko na narinig ang sumunod na sinabi ni Marcos dahil tumakbo na ako palabas ng kusina at pababa sa hall pabalik sa kwarto niya. Naririnig ko ang mga nurse at doktor na sumisigaw. Ang mga makina ng puso ay nagkakagulo. Pumasok ako sa silid at nakita ko ang aking pinakamasamang bangungot. Ginagamot si Lucas gamit ang defib. His heart monitor is going crazy. Bahagyang nakabuka ang bibig ni Lucas. Nakapikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang maliit na katawan ay kalmado. Mamamatay na siya. Mamamatay na ang anak ko. Tatakbo na sana ako sa kanya nang hawakan ni Marcos ang mga braso ko. Let them save him without the pressure of a distraught patient to work around. He knows how much you love him. Stand here with me. We can watch over him. They can be his savior. At iyon ang ginawa namin. Naghintay kami. They delivered the second shot, and his limp body thrashes up from the bed and falls back to it. Then the heart monitor starts to sound normally again, and the sigh of relief is audible throughout the room. Sinisigawan ng mga doktor ang mga nurses habang nag-uutos. Unti-unting bumaba ang kaguluhan. Pagkatapos, isang pamilyar na mukha ang lumapit sa akin at kay Marcos. Si Jackson. Grace. Si Lucas ay nakaranas lang ng matinding pag-aresto sa puso. Siya ay napaka-unstable. And although we are able to bring his back, he needs surgery right now to prevent anything term damage, since there is a blockage in the blood supply to his heart. He is being prepared for surgery now. Dadalhin na namin siya sa loob ng 10 minuto. Ipinaliwanag ni Jackson ng mas malalim kung ano ang nangyari, pati na rin ang pamamaraan. Aayusin muna nila ang problema sa kanyang puso. At depende sa kanyang katatagan, ay magpapatuloy sila sa pagpuksa sa tumor. If he is stable enough, he will need another surgery and won't be able to leave the hospital until he does. Pumunta ako sa kama ni Lucas at hinaplos ang buhok niya. You gave your mama and papa quite a scare, little one. Sabi ko sa kanya. Tumulong isang luha sa gilid ng aking mga mata. Papa? Mahinang sabi ni Lucas. At hindi makapaniwala si Jackson sa narinig niya. Gising na siya. Wala pang 3 minuto ay nire-resuscitate siya. Oo anak, nandito ako. Malumanay na sabi ni Marcos. Ikaw ang papa ko? Oo. At kailangan mong ipangako sa akin na kapag inayos ka na ng doktor na magiging malakas ka, hindi ka sasali sa mga multo. Kailangan pa nating maglaro ng soccer, kumain ng donut, makipaglaro sa mga tuta, makipaglaro sa iyong kapatid, at mahalin ang ating pamilya. Ipangako mo sa akin na magiging matatag ka at hindi sasali sa mga multo. Okay anak. Ngumiti si Lucas at sumagot. Yes, Papa. Pumasok ang mga doktor at kinuha na siya. Ang huling narinig ko mula sa aking maliit na 3 gulang na anak. Mahal ko kayo mama at papa, sabi ni Lucas. Ang maliit na kamay ni Lucas. Ang tanging parte niya ay nakikita ko kapag sinabi niyang I love you mama at papa. Doon na lumawak ang puso ko. At parang sasabog sa dibdib ko. Ito ay pakiramdam ng purong walang pasubali na pagmamahalan sa pagitan ng magulang at anak. Alam kong anak ko si Lucas, pero hindi niya alam na tatay niya ako. It was kind of a one-sided relationship. Pero ngayon,
Alam niyang tatay na niya ako. Ngunit ang tunay na kaligayahan at iniwan ako sa kanyang arko na kaaway. Pag-alala. Hindi ko kailanman naramdaman ang pag-aalala at pagkabalisa ng kasing sama nito. Ang buhay ng anak ko ay literal na nasa kamay ng iba. At literal ang pag-ibig kong sabihin dahil 3 oras na nasa operating room si Lucas. Kaya sa ngayon, ay nasa dibdib ni Lucas ang mga kamay ni Dr. Han. Ang pag-iisip niyan, ang aking maliit na batang lalaki na walang malay sa isang medyo mainit na operating table na ang kanyang dibdib ay nakabukas, mga kamay sa loob ng kanyang dibdib at ang kanyang puso. Pati na rin ang mga surgeon na nag-oopera sa kanyang jelly, also known as utak sa kanya. His words not mine, with metal instrument all over. Tools I couldn't even imagine the names of, and scary people in blue operating clothes made me feel sick. Naiintindihan ko na ang mga doktor ay trying to save his life, pero kinakabahan pa rin talaga ako. Kahit anong mangyari dyan. Tahimik lang nakaupo si Francesca sa isang upuan, nagbabasa ng libro. How can she sit on quiet when all I want to do is scream at the nurses for updates? But they'll just tell me what they already have. I apologize for the lack of information. However, I cannot provide you with an update since wala ako sa OR. Lumapit ako kay Francesca. Umupo sa upuan sa tabi niya. Tinitigan siya hanggang sa tumingin siya sa akin. Ano? Tanong niya. Paano ka makakaupo? Paano na hindi ka nag-aalala? Dahil sinusigurado ko sa iyo na hindi ako makaupo. At sobrang nag-aalala, sabi ko sa kanya. Nagawa ko na ito dati. Iyon ay hindi gaanong nakakatakot o anumang mas mababa kaysa sa isang bangon. Ngunit, nangangahulugan ito na alam ko ng eksakto kung ano ang aasahan ko. Walang balita na magandang balita. Nakatitig kami sa isa't isa nang may lumapit sa amin na nurse. Noong una, hindi ko napansin na nandun siya hanggang sa umubo siya para makakuha ng atensyon namin. Miss Francesca? Nanay ni Lucas? Oo, ako iyon. Nag-aalanga na sabi ni Francesca. Ipupusta ko ang buong business empire ko na hindi magandang balita ang balitang ito. Nagkaroon ng complication sa operasyon ng iyong anak. At ganoon nga. Nagsimulang gumuho ang mundo ni Francesca. Sa kabilang banda si Dr. Han. Mahal ko ang trabaho ko bilang surgeon. Nagliligtas ako ng buhay. Pero ngayon, hindi ko mahal ang trabaho ko. Ngayon hindi ko mahal ang trabaho ko dahil inooperahan ko ang anak ng matalik kong kaibigan. Ang batang ito ay naging pasyente ko mula noong siya ay isinilang. Siya ay tunay na isang himala. Ang mga interns sa trabaho ay nakipagpustahan kung siya ay mabubuhay. Hindi ako nagsusugal. Never have and never will. But if I was to bet on him, I wouldn't bet on him to lose the battle of survival. Ngunit dahil lamang sa napakataas na posibilidad na nakasalansan laban sa kanya. Ngunit, nagawa niya ito. Nung araw na lumabas siya sa hospital na ito, ay naramdaman kong sa wakas, ay nakagawa ako ng isang bagay na kapaki-pakinabang bilang isang surgeon. Ngunit ngayon ay bumalik siya, lumalaban para sa kanyang buhay, sa pangalawang pagkakataon. Noong na-cardiac arrest siya, akala ko ay huli na kami. We shocked him 3 times already. My colleagues was already to call time of death, but I wasn't. So I broke protocol. I shocked him for 4th time. Sa pangalawang pagkakataon, ang heart monitor ay nagsimulang mag-beep muli. I was relieved.
But knew the next few minutes and getting him to surgery were crucial. Hinayaan namin magpaalam sina Francesca at Marcos. Pero lagi akong umaasa na, "See you later, kiddo." At sinugod na namin si Lucas sa operating room. Nasa ikalawang paanan ako ng kama. Habang naglalakad kami ni Lucas sa koridor, ay idinikit lang niya ang kanyang kamay sa gilid ng rice sa kanyang kama at sinabi, "I love you, Mama at Papa." My God, alam kong hawak ko ang buhay ng bata sa aking mga kamay. Halos araw-araw, ngunit ito ay iba. Iba kasi personal. "Lucas," tanong ko sa kanya sa elevator. "Oo, Jack," sabi niya. Alam ko, Tito Jack ang tawag niya sa akin dahil madalas akong bumibisita sa nanay niya at medyo malapit kaming magkaibigan. Malaki ang mga mata ni Lucas at asul at diretsyong nakatingin sa akin. Seryosong sabi niya, "I leave Mama and Papa, but if I don't wake up later, you can't make sure they don't cry for too long." He gives me happy puppy eyes, and I could cry. Me? Pediatric surgeon with balls of steel? Cry? "Lucas, ikaw ang magdidesisyon kung gigising ka o hindi. Kailangan mong lumaban, kahit mahirap dahil sobrang sama ng loob ng mama at papa mo kapag hindi ka gigising. Kailangan mo maging isang malaking matapang na batang lalaki. Kaya mo bang gawin iyon para sa akin? Para sa mama mo? Para sa papa mo? At sa kapatid mo?" "Oo, pangako ko," sabi niya. Nandito na kami ngayon sa operating theater at handa na ang anesthesiologist. "Bilangin mo kung ilang unggoy ang makikita mo sa kisame," sabi ko sa kanya. And just like that, under anesthesia na ang bata. Makalipas ang 2 oras sa operasyon, tila magiging maayos ang lahat nang muling pumasok si Lucas sa cardiac arrest. Kaagad, sinimulan namin ang CPR and used the paddles to shock his heart into a regular rhythm again. About 30 minutes later, he goes into cardiac arrest again. It takes 3 shocks to restart his heart regularly. We have another 6 hours to go, and this is not a good start. Bumalik kami sa trabaho. Naka-standby ang CPR kit. Ang OR timer ay umabot ng 4 na oras at walang ibang complication. Naayos ko na ang pagtagas sa kanyang dibdib at napagdesisyonan ko na kailangan niyang magpakatatag bago namin siya ibalik sa operation. Siguro 1 linggo o mas maaga. "Rebecca, I need to go to Miss Francesca, Lucas' mother, and tell them there was a complication. Then calmly tell them that the son is stable for now, but is in the children's ICU. Tell them that I will be there with Lucas, and I will answer all their questions about the complications then." Kadalasan, iniiwan ko ang pasyente sa pangkat ng anesthesia at mga nurse habang nakikipag-usap ako sa mga magulang tungkol sa mga tagumpay, pagkabigo, complications ng operation. The OR team and I rolled out the OR room with Lucas. Time to break the bad news. At dito na po nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.